Hello, hello mga kahabi. Welcome back to my channel. Welcome back to my aviary mga kahabi. Kamusta kayo? Ito mga nakaraang linggo mga kahabi, hindi tayo masyado nakapag-vlog. Gawa ng mga dahilang una, nagkasakit tayo. Tapos nung recover na tayo, das naman ang dumating. So, tinay ko na lang yung chance mga kahabi para magpahinga. So dito mga kahabi, ginagawa ko, unang-unang ginagawa ko sa aviary ko, chinecheck ko muna yung mga ibon ko. Ito pa. Yan. So mamaya tignan ko yung nasa baba. And guess what? Yan, may ahas. So mga kahabi, hindi na ako nagpupulat sa mga ganitong eksena kasi sanay na ako. Ilang beses na nangyari to sa aviary ko and wala, sanay na tayo dito mga kahabi. Medyo expected ko na rin to kasi noong nakaraan, napansin ko nawawala yung meron kasi akong trio na Society Finch, tapos napansin ko isa na lang yun ito. So, una suspecha ko daga, pero since sabi ko na naasikaso ko na yung mga daga rito, so sure ako hindi na daga. So, nung nakita ko to, nabigla, pero hindi na ako nagulat. Hindi na ako surprised mga kahabi. And so, meron tayo ditong rat snake again. So, medyo maganda sukat niya. Yan o. So, isip ako ng way paano ko siya ilalabas. So, after natin mahuli itong mga kahabi, pakakawalan lang natin ito sa malayo kasi may tulong yan sa ating environment. So, after natin siyang maasikaso mga kahabi, after natin siyang mailayo, ayan, init. Init ng mga, kasi tanghalin ng mga oras ito mga kahabi. May electric fan dito pero maliit, pero mas okay na kaysa sa wala. So, yun mga kahabi, balik tayo sa ating ginagawa kanina. So, tingin-tingin, observe, bilangin natin yung mga ibon, check natin kung kompleto pa ba, kung may nawawala. Yan. So far okay pa naman. Kompleto naman sila, especially yung mga gold yan natin dito. So mga kahabi, naaalala nyo nung nakaraan, sabi ko nawalan ako ng zebra finch. So I think nahuli na natin yung yung culprit. So sana hindi na maulit. Pero I guess kailangan ko na talagang ilipat kung aviary ko mga kahabi. Kailangan ko ng magkaroon ng close setup. So yun yung pag-iipunan natin next. So nga pala, meron tayo dito mga bagong cages. Ayan. Galing kay MFA Aviary. So check it out mga kahabi. Mga aviary supplies. Sobrang solid dito. Yan. Kay Bro MFA Aviary. Ayan. Kumuha tayo sa kanya ng dalawang triple at dalawang double cage. Yan mga kahabi, nadagdagan na rin yung mga parakeets natin. Yan, makikita nyo. 7 dito mga kahabi, galing kay Kuya Norbing. Nung nagpunta tayo ng mga nakaraang vlog. Tapos meron tayong bagong 10. 5 male and 5 female. Pinakuha natin to kay Tropang Mark. Yan. Follow nyo siya mga kahabi, meron din niya pala siyang YouTube channel. Moto Palaboy. Yan, mga batang Malabon to mga kahabi. Lagi sila nandun sa sa Petchange sa Malabon. Yan, kay Mark. So, thank you paring Mark. Yan, check natin. Yan, meron tayo dito palang bumagsak na ibon. Sayang. Ano nga pala itong mga kahabi? Green Ewing Opaline. Yan. So, since takot na akong maglagay ng kamay sa nest box, chachopstickin natin siya palis. So, mga ganito mga kahabi, normal yan. Nangyayari talaga yan. Kahit walang sakit yung ibon, namamatay sila. Kasi siguro stress. Kasi mga reason na hindi natin alam. Part yan ng pag-iibon mga kahabi. Yan, meron na nga pala tayong ring light. Sa Asenso yung aviary natin. Yan, no? Wow! Yan, meron na tayong ring light. Kasi medyo madilim dito mga kahabi kapag nagpa-vlog ako sa hapon. Kaya sabi ko, bili tayo ng ring light. So ito, makikita nyo. Itaas natin ang tilon. Yan. Inataas ko yan lagi. Everyday for feeding lang. Yan, meron tayong device dito mga kahabi. Yung pambomba ng lobo. Ayan, nagamit ko mga kahabi as seed blower kasi masyadong makalat or masyadong sabog kapag yung leaf blower ang gamit natin, yung di kuryente. So ito na lang, tipid pa. Sobrang bilis gamitin, efficient, tipid. So murang-mura lang yan mga kahabi, no? Check nyo sa Shopee.
Wala pa yata 100 pesos to, nasa 50 lang yata yan. So yan mga kabi, babombahan ko lang yung mga pinagkainan nila. Kasi ugali ng mga ibon, kapag nakita nila na puro balat na lang yung nasa taas, hindi na nila tinatsagang halugugin yung ilalim. Kahit napakarami pang bagong seeds dun sa ilalim. So akala nila wala na. May pagkatamad din kasi minsan kapag spoiled yung ibon eh. Yan, gagawin lang natin yan mga kahabi sa lahat. No? Yan, spray, yan. Buga-buga para matanggal yung mga balat. At ma-expose na lang ay yung mga goods pa na bird seeds. Yan, pinas forward ko lang yan mga kahabi para sa mabilis. Yan, ganyan lang ang routine natin mga kahabi sa araw-araw sa pagpapakain ng ibon, sa pag may maintain ng aviary, no? Ganyan lang. So, ganyan lang mga kabi. Ulit-ulit lang yan. So, dito meron tayong flashlight. Yan, check natin yung mga itlog ng mga ibon natin. Yan. Mamonitor lang natin mga kabi. Check natin. Sino ba yung mga may itlog na. Tapos, kung fertilized ba yung itlog ng iba. So, every other day ako mag-check ng itlog mga kabi kasi hindi magandang araw-araw sila chinecheck na masyado nabubulabog mga ibon na stress. So dito mga kabi, magpo-poster tayo ng itlog. So nakikita nyo sa kaliwa, ayan, yung infertile sila pareho. Itlog nga pala itong mga kahabi nung society finch natin, trio. Tapos itong nasa kanan, itlog naman ito nung owl finch natin. Ayan, so makita nyo mayroong naka-hiwalay na egg doon sa kanan, yung sa owl finch. So, tingin ko, sinegregate na nila yan dahil alam nilang infertile yung nakabukod na isa. Tapos lahat to mga kabi yan. Hindi masyadong kita kasi masyadong maliwanag. Pero, fertile silang lahat. Ayan, makita nyo, mapula. May mga ugat-ugat na. Yan. So, goods to mga kabi yan. Fertile silang lahat. Lalagyan ngayon natin to mga kahabi doon sa kabilang nest box para doon ipapoposter natin yan doon sa mga society finches natin. So sa mga mga hindi pa nakapag-try mag-poster, ganyan lang ako mag-poster. Yan. Minsan dinadagdagan ko lang yung itlog nung nasa kabila, minsan totally inaalis ko yung pagpo-posteran, pinapalit ko yung egg na gusto kong ipaampon. No? So huwag kayong matatakot mga kahabi kasi dati, ang takot ko rin, baka hindi limliman. So ang technique lang doon, try nyo munang pa isa-isa, dalawa, huwag nyong lalahatin kaagad. Pero since ako, komportable na ako na ganitong strategy, yan. So, medyo fast pacing na. Yan, tumitingin pa ako dyan. I-check ko kung okay pa yung camera. So yan. Babalik lang natin yan yung mga nest box nila. Tapos carry on. Ayan, dito nagpo-poster ulit ako. Ginawa ko yung nest box nung ating back-to-back yellow back na Golden Finch. Kukunin ko yung egg nila tapos ililipat ko rito sa egg ng ating society finch. So ito mga kahabi, okay lang kahit hindi masyadong mag-mark yung hindi ko lagyan ng mark o tanda yung egg since magkakaiba naman sila na species. Hindi magkakalituhan. So yan, check lang din. Yan, flashlight, parang parak. Yan, check. Doon sa taas, sakit tayo. Yan. Parang workout nito mga kabi, tingnan niyo yung legs ko. Okay. Kakakit. Baba ng bangko. So yan, check nyo si MFA Aviary ulit mga kahabi. Check nyo yung mga items niya doon na talagang makakatulong sa ating pag-iipon. Kagaya niyan, pen light para sa pag-candling o pag-check ng mga itlog kung fertile na. So check nyo yung Facebook page ni Tropa. And dito naman, check ko yung mga nest box ng mga society finches natin. Yan, mga okay naman. Okay naman daw sila. Chilling lang sa Gedli. Yan. After natin magpakain mga kabi, since nagsambulat yung mga pinagtalupan kanina, yung mga balat ng mga seeds, yan, wawalis naman tayo ngayon mga kahabi. Yan lang yung downside mga kahabi ng walang seed blower. Kapag binugahan mo, kaya pag hinipan mo yung
pakainan at nagliparan yung mga pinagbalatan na seeds. Yan. Sa flooring na mapupunta. Unlike kapag meron kang seed blower, no, meron siyang drawer, tapos doon na pupunta, magkahiwalay yung may talop at yung wala. Pero okay lang din, since gusto ko nang matipid, kailangan masipag. So, walis-walis lang dyan mga insan eh. Yan, dami ko sa yan. After magwalis, mga kabiyan, iboblower na natin ng leaf blower para matanggal pati yung mga hindi ko nawalis. Yan, pati mga alikabok at mga lupa-lupa maglabasan. Yan, ganyan lang mga strategy natin mga kabi. Yan lang yung araw-araw nating aviary routine. Kain, walis, linis, yan. Yan, pati mga sulok-sulok. Between the legs pa. O yan, may posing pa. Behind the back. Ayan mga kahabi. Since tapos na, tatabi na natin ito. Parang commentary, no? Yan. Maingay kasi dito sa tabi may nagko-construction, kaya hindi ako nakapag da-dialogue ng sarili ko. Nag-voice over na lang ako. Yan. Itong society page natin dito, yan, may inakay na. So, yan ang pinakaunang-una nating painakay mga kahabi simula nung nagbalik tayo sa pag-iipon noong September. So, ang unang-una nating inakay ay society page. So, yan. Ang ganda mga kahabi, no? Yan. Nakakamiss din yung pag-aalaga ng parakit kasi talagang makukulay sila. Tapos, sobrang random ng kulay. Ayan. So, puro normal head lang tayo mga kahabi. Hindi na ako kumuha ng mga crested kasi ayoko nung ayoko nung mga high mute. Ang hirap kasi nila ibenta. Yun, nahihirapan akong i-dispose sila. So, di bali ng normal mute lang o kaya low mute. Yan, walang pressure. Kasi nakaka-pressure kapag mga kahabi. Kapag high mute yung alaga mo, nakaka-pressure kasi ang hirap niya i-dispose dahil di lahat ng tao afford siya. Tapos dumarami kasi syempre hindi mo ini-stop yung pag-breed mo dahil yun yung nagpapaligaya sa'yo. Low mute lang para madaling i-dispose, mura-mura. Yan, i-appreciate lang natin sila after maglinis, after magpakain, yan. Pagmamasdan lang natin yung mga ibon natin, yan. Tanggal stress, yun na yun. Yan na yung masayang part. Kapag tapos na lahat, napakain mo na sila, nalinis mo na yung aviary mo, napainom mo na yung mga ibon, napalitan mo na yung tutgan nila. Ayan, appreciate naman. I-appreciate na lang natin sila ganyan. Tanaw, masdan. Observe. Maganda talaga kapag observe ka na lang, ikakat mo na. Ikakat mo na yung paglilinis, pagpapakain, kung may ibang gumagawa. In time, mga kahabi, kapag pag malaki na aviary natin at nag-generate na tayo ng malaking income sa aviary para makakuha ng healthcare. Yan. Pero ang una nating priority, mga kahabi, is makapagpatayo ng mas secure na aviary para iwasan na natin yung incident na earlier. Kita nyo naman. Dami tayong mga bisita rito sa aviary. Binibisita tayo ng mga unwelcome guest. So, sa tulong nyo mga kahabi, keep on watching. Sana mapag-generate tayo ng mas maraming view. Mapag-generate ng mas malaking income dito sa ating channel. Paggawa natin yung mga gusto nating isa katuparan dito sa ating aviary. So, I'm always grateful to you all mga kahabi. So, guess yun lang mga kahabi. Kita-kita tayo sa mga susunod pang video. God bless and happy bird keeping. Bye-bye!